So, sa ano naman guys, sa mga budget namin, yung first 6 months, parang ito pa lang September talagang nakapag-ano kami ng budget dahil kasi na up to this time, on the 6 month, hindi ko really, alam ko yung mga basic utilities, pero yung mga variables, yung mga groceries, yung mga utilities, alam ko na yon, alam ko yun exactly how much every month, or ballpark, you know, lalo pa sa kuryente, minsan nag-iiba-iba. Pero like mga internet, mga ganyan, Netflix. Maputol kita, yung nabanggit mo yung kuryente. Ano tataas daw ang electric ngayon Yeah. Ganun naman electric talaga. bill? So, ang mga variable na, for example, groceries, mga groceries, tapos mga bili-bili dito ng pang-personal. Yun, ngayon pa lang ako talagang September na nilista ko talaga. Kasi yung first 5 months, ang dami namin binili Nag-start kami ng bagong buhay. Kaya, ang hirap ng gastos. Yung mga kailangan talaga. Mga kailangan, kahit lang sa groceries mismo, mas marami siyempre binili namin kasi ni isang dilata wala kami nung start, di ba? Tsaka pati sa gamit, gano'n na rin. Sa gamit, lahat. Kailangan mo sa bahay. Lahat. Kasi minsan, di ba, pagka yung sa umpisa, makikita mo, wala tayong ganito, kailangan natin gano'n. Wala tayong walis, wala tayong mga walis ting-ting, walis tambo. Ay, kailangan pala natin ng pang-map. Ay, kailangan pala natin ng, ano tawag dito? Yung solution na para mga bagay na ganon. Although maliliit, small things, pero it means a lot. It adds up din sa sa mga gastusin mo. So ngayon pa lang September, so I'm hoping from September onwards, ko na magigauge ko na yung magkano talaga. So mag-a-update tayo ng ating mga ating mga gastusin, ang ating mga pang araw-araw, pang buwan-buwan na mga gastusin natin. So ngayon pa lang September talaga na kumbaga normal na yung aming pamimili. At saka kami rin nakapag-i-start na rin kami na medyo eliminate yung hindi dapat or bilhin natin yan maybe once a month or twice a month, yung mga ganon. Siyempre kasi yung mga bagay na nandyan na sa amin, napag-aaralan na namin. Kagaya ng bago pa, go ahead. And then in that situation, mag-i-start na rin namin ma-eliminate nga at saka makasave kami, matutunan namin yung talagang mga kailangan na lang for the month. Dahil para na sa ganon, ma-budget namin yung retirement ko, yung paggastos, yung ganon. Kasi yung like for example, ng mga times na pumunta kami ng SNR, ang laki ng mga ginagasta namin. Pero kasama na yun sa mga bagay na hindi mo naman buwan-buwan binibili. Kung kailan yung isang taon, 2 taon bago mo bilhin ulit. Yung mga ganong bagay ba. So, hindi namin mag-gauge yung talagang gastos namin. So, ngayon pa lang September, ang mga kalahati na yung September yun. From the September 1st, nilista ko na lahat ang mga binibili namin. Kahit pang talipapa, mga groceries, mga ganito, ganyan. Tsaka, eating out, kahit na konti-konti lang yan, it adds up. At saka, yun nga, kung bago pa lang kami noon, parang, sabik din kami na mabili yung mga, alam nyo, isang bagay, kaya parang nakakasabik. At saka, parang maluwag sa kalooban namin na bilhin yung mga bagay dahil kasi galing kami sa California, which is dollar ang kinikita namin. Pagdating dito, yung dollar namin, ginagasta namin peso. Para bang yung, nakapamili ng, let's say, ng $5,000, 5,000 pesos, nakapag-grocery kami. Kung pag-uusapan namin yun, naka-100 lang tayo. Tapos parang ang dami namin napamili. Nabili namin yung mga kailangan namin. Which is yung 5,000 is 5,000 pesos. 5,000 pesos lang, di ba? 100 lang. Ngayon, para bang yung parang mapapawaw ko pa, wow! Samantalang doon, magko-cost kami $300, $400 dollars, ha? Yun, parang kaya rin kami nasabik na bilhin yung mga bagay nung una. Pero ngayon, syempre,
Okay na kami. Oo. Taga rito na kami. Oo. Adjusted na kami. At saka syempre, yung paggasta ngayon ng let's say, pag gumasta ka na 1,000 kasi parang $10 lang. You know, para ka lang para ka lang bumili lang ng kung ano diyan sa sa tindahan. 1,020. 1,000? O $20 lang. Eh, yung $20 mo, nag-McDo ka lang noon sa drive-thru. Totoo yun. Totoo yun. Diba? Kaya nga yung ni Gupit, 20, kung magbayad ako, $30 sa Gupit. Eh, samantalang dito, ano lang, 150? 150. Meron nga yung una kong pinagupitan, 100 lang pesos. Magkano sa dollar yun? $2. $2. Imagine. Less than $2 kasi nagbabayad more than 50 pesos naman ang $1 eh. Nagbabayad ako dun 56.58. $30, pati tip na yon. Kaya pagdating dito, talagang, ito hindi sa para bang yung talagang, ang mura. Kaya kung magtip ako doon, magtip ako daan. Tapos, kung ilan siya doon, binibigyan ko. Pero hindi na tayo magkaganyan kasi... Oo, hindi nga dahil nga nung una, ganun. Para bang, at saka, parang tulong mo na rin sa kanila. Yung isang iniisip ko naman. Isipin mo, nakapagbigay kami ng $2,000, let's say. $2,000? 2,000 pesos. Magkano yung 2,000 pesos? 40. Meron ka ng gupit, meron ka ng foot massage, meron ka ng pedicure, manicure. Oh my God, $40. Eh siya, isang gupit lang, sa buhok lang, $80. No, it's like $45 to $60. Depende ka pagagawa. Hindi, yung kamay mo, paano yan? Ano, 80 plus. Yung paa, see, $80. Yung kamay at paa na yun. Oh, $80. 85 plus tip. Bale, mag-ano ko ng $100. See? Kasama na tip. Eh, samantalang... doon naman kasi hindi na pwedeng walang tip. Samantalang dito, sabihin ko, tatanong niya, magkano ang nagasta mo? Kako, lahat na ipamigay natin $2,000. Ay, 2,000 pesos. I'm sorry. Dollar ako ng dollar. 2,000 pesos. Hindi ko computein namin $40. Hindi, pati na 3,000. Ayun, nakapagpagupit kami, nakapagpamanicure, pedicure, puts pa. $3,000. $3? I mean, 3,000 pesos. Bali, magkano yan sa peso na dollar? Hindi, kung magtitising ko sa 60. Pero walang 60 dahil kasi nga... Wala pang 60. See? Tapos, ang nakaganda doon, yun nga yung nabigyan mo sila na para bang nasishare namin yung... Para siyang kandidato, namimigay pati doon sa receptionist. Parang nasishare mo rin kung ano yung bang... Ano na lang namin na yung kinita namin konti sa YouTube. Yun na, partner na bibigay ka ng ano. Kaya lagi kami nagtitip. I mean, alam ko may magsasabing negative na hindi na hindi maganda mag-tip dahil kasi masasanay ang tao mag-expect ng tip kagaya sa Amerika at sa ibang bansa na parang expected talaga ang tip. Sa mga restaurants nga sa Amerika, pag 6 kayo pataas na kumakain, isang order, isang group kayo, 6 pataas, ano na yun, automatic na yun, meron ng minus, may addition na tip. Sina-charge ka na nila ng tip, ganun sa Amerika. Tapos, binebase mo ang tip upon sa kinain. So, kung magkano ginasto. Pero dito guys, huwag kayong maging negative sa pagbibigay ng tip. Kasi ang sa amin naman, hindi yun para na maging mayabang or ano. Para sa amin, yung kunting tulong. Yun nga binigyan namin, salamat sir, pamasahe ko na ito mamaya pa uwi, 50 yung sakay ng tricycle kasi gabi na. O kahit sa araw yata 50. Pauwi na kasi hanggang gabi sila, bukas sila. Di ba yung ganun lang? Pasalamat ng pasalamat, sir, maraming salamat. Ma'am, maraming salamat, pamasahe ko na ito mamaya. Tapos sa bukas may pamasahe ulit ako. Yung tigsi 50, yung isang daan niya, nakadalawang sakay na siya. Yung bang, kasi may mga ganun, may mga tao, di ba? Pero okay lang. Kung mema kayo, may masabi, okay lang. Salamat sa comment. Pero sa amin, ano lang yun, konting tulong lang, konting bigay, natuwa ka sa serbisyo, bigyan mo. Yeah. Hindi, ngayon, dito naman sa Pilipinas, hindi naman obligado ang tip, di ba? Ngayon na lang man yung mga modernong panahon na may tip-tip, noong unang panahon na namang tip-tip. Ngayon, kung magdagtitip, huwag nyo nang huwag nyo nang gawing negative. Yeah,
Ano na lang, kasi kung meron pwedeng magbigay, kung wala, edi wala. At saka isa pa, yung mga sinasabi niya na namumurahan kami nung unang dating namin dito. Hindi yung pagmamayabang sa mga taga rito ha. Yun lang ang katotohanan. Kahit sino na galing ng ibang bansa, tanungin niyo, pagdating dito, ay ang mura, ay ang mura ng itlog. It's only because ang pera nila, euro, or dollar o kung ano pa mang klaseng pera na galing sa ibang bansa. Kaya yung pera na yon mas malaki ang value. Kaya namurahan. Pero hindi pagmamayabang yun. Yun lang ang katotohanan. Totoo yun. O, diba? Yun lang ang katotohanan. Pero like we said, ngayon, we're starting to live a normal life. Kasi tapos na kami sa pamimili para sa bahay, para sa kung ano-ano. Normal na yung aming pamimili. Ngayon nga lang, ay naku, 200, naku, mahal naman yan. Ganun na ako. Dahil kasi, para bang, ay, 200. Ay, naku, yung beef ribs ko pala sa Toll House, 250 pala yon, $5 na yun ah. Kung isipin mo, $5, ang mura nun, di ba? May kanin ka, may beef ribs ka. Sandwich lang yun doon. Yun, ano lang yan doon, maliit lang yun na burger doon. Ang $5, wala ka pang fries nun, wala ka pang drinks. Kulang pa yung $5 kasi yung mga, burgers lang, mga sa Burger King, $6.99, $7.99. Ngayong nga panahon, dati mura lang yun, parang hindi na. So, ibig sabihin, may kanin ka at ulam, kaya kami namumurahan, hindi yung pagmamayabang na, grabe naman, mura pa yon. Isang sweldo na yun, isang tao sa isang araw. Ang yabang nyo naman. Hindi, diba? hindi pagyayabang. Nagsinasabi lang namin, basing on our experience. At saka right now, as we speak, pwede ko namang itinapon to, di ba? Kasi tirano, pero binigyan natin ng bagong buhay. Hindi nakaraos ang isang kainan namin. Gusto pa namin. Kinakain namin. Diba? O may tira pa mamaya, lagay mo yung sinapay, dinner na. Meron na akong dinner. Burger. O, diba? Ganun lang. Ganun lang. Hindi kami nagmamayabang kasi wala kaming ipagyayabang. Totoo yun. Kung meron ako, pagyayabang ko. Kaya lang, wala nga kaming ipagyayabang, guys. We live a normal life. Tsaka hindi, kung meron naman kaming pera, sigurado, makikita rin naman ng iba o makikita nyo rin na gagawa kami ng way para makatulong. Kasi yun ang talagang gusto ko, yung makatulong sa iba. Kanya sabi ko nga, kung sakasakali, ayokong mamatay ng maraming pera. Yung napakaraming pera, ayokong mamatay ng ganun. Yung iiwanan ko lang yung yaman. I-enjoyin mo at saka pamigay mo sa kung kaninong gusto mo. Kaya lang wala tayong bibigay. Basta't ang goal lang namin, mag-asawa, yung mabili namin yung gusto namin bilhin, makain namin yung gusto namin kainin, mapuntahan namin yung gusto namin mapuntahan, makatira wala kami, tayong tinatapakan na tao, makatira kami sa hindi naman luxury na pamamahay, komportable. Ganon. At wala kaming tinatapakang tao. Yun lang. Wala kaming wala kaming hacienda, wala kaming farm, wala kaming kabayo, kalabaw. Oo. Pero yung halimbawa mo, bigyan akong pagkakataon na tumama sa loto, ganon. Ay nako. Lalo na sa Amerika, talagang inaabot ng 400, 600 million. Can you imagine? I-times, ano mo na yun? I-times 50 sa 50. na lang. Oh my gosh, ang dami mong matutulungan. I don't know how to count that much. Pero ibig sabihin, ang dami mong matutulungan. Iniisip ko nga pwedeng mangyari. Let's say sa tumama ako, let's say ng $500 million. Itatimes mo ngayon sa 50. Bali magkano yun? Ilang million. Ayun ang dami nun. Hindi ko na makwenta. Kaya ayoko rin ng maraming pera. Hindi ako marunong kumwenta. Yang ibig sabihin, kako pwedeng mangyari yun Kung ilan ang natin, population natin ng Pilipinas. Okay? Kung halimbawa mong sabihin mo ng 150 million ang tao sa Pilipinas, ang population. Aalis mo ngayon dun yung mga yung mga namumuno ng bansa natin. Ibig sabihin, aalisin mo yung may mga pera na mayaman. Mga pera, paalis din natin yun. Pwede naman natin gawin yun Paalis mo yung pangalan ng mga ganito, mga may pera, yung
rangya sa buhay, yung, you know, tapos pangkaraniwan, tapos bigyan ko ng isang milyon yan. Lagay mo ng 150, eksakto na, 150. 150 million lang, sipin niyo yun, di ba? Eh di lahat may tigi-tigi 1 milyon. Tapos, aalisin mo nga rin yung ano, siyempre, yung mga magagandang trabaho, yung mga may pera, yung mayayaman, yung mga naririnig natin pangalan dito, yung mga may-ari ng ganito, may-ari ng ganito. Hindi mo siyempre isasama yun, baka hindi naman kunin nun yun eh, no? Sabi, ano ako pulube, bibigyan mo ako 1 milyon. Hindi, di ba? Pwedeng mangyari yun, di ba? Iniisip ko yun. Pero hindi yan mangyayari dahil kasi... Dahil unang-una, hindi ako tatama sa loto. Wala. Pangalawa, hindi kasi ako bumibili ng loto. Yeah. No, tsaka hindi yan mangyayari dahil kasi... Ano? Ang Bakit daming ba? taong pwedeng gawin yan, hindi naman nila ginagawa. Bakit hindi naman pwede? That's possible. There's a I mean, possibility. it is possible if you want You it know? to happen. It Yeah. can happen. Kaya lang, eto kasi. Eto ang talagang nangyayari. Kasi, ang tao pagka may pera, let's say sabihin natin ordinaryong tao, nagkapera, biglang nagkapera, ang gusto niya, mas lalong madagdagan pa yung pera. Lahat, sasabihin ko na, lalahatin ko na, lahat ganun ang iniisip. I mean, may exemption nga pala, dahil katulad nung iniisip ko, meron din ganyan siyempre. Hindi lang naman akong ang ganun Ibig sabihin, kasi nasa kanila ang capital, they have the capital, you know, para palakihin yung pera nila. Pero dapat ang tao, hindi ka mag-aantay ng, pag nanalo ko ng loto, ay, pag yumaman ako, makakatulong ako. Ay, hindi Kaya, kasi, hindi yan mangyayari. Dahil Oo. sabihin ng Diyos, ay, ganun pala, nag-aantay ka pala, kung anong meron ka, piso lang, yung a few cents, ibigay mo. Di ba ganun ginagawa natin? Kaya nga, yun Ganun nga. ang ginagawa namin. Hindi, ang pinag-usapan lang natin, yung halimbawa mo kako, yung Kung mananalo ako sa I know. loto. I know. Kaya lang, isang dahilan, kaya hindi magkakatotoo. Dahil kasi hindi ako mabibiling loto. At saka dito kung sa Pilipinas, parang questionable. Hindi ako bumibili ng loto. Ayun. Pero ano malay natin, pag uwi natin sa California, baka bumili ko ng loto. Hindi, daddy ko laging bumibili. Daddy, padalan mo kung dollars pag nanalo ko ng loto ha. Si daddy laging tumataya yun. Laging tumataya si daddy. Nga ng pala, loto. daddy, mami, kamusta na kayo dyan? Jingjing. Sis. Inday, Sis, Perlin. ano na ating mga plano sa Nobyembre? Yes. Lalabas na kami Hindi ng nga, bansa. minsan, yun lang sa akin, yung bang minsan naiisip ko kasi yung ganon. Yan guys, ang dream niya. Ayoko nung... Pag nanalo daw siya ng loto ng gano'n, yung dollars na loto ha, sa Amerika. Sabi niya, ang dami mo siguro matutulungan. Kaya guys, balik tayo dun sa mga tip-tip. Yung gano'n lang, parang... Hindi na kami ibas doon pagka ganon. Pagka, ibig sabihin, for example, kung magkano man yung daily nila na kinikita, yung waiter, o kung ano mang trabaho, madagdagan mo yan ng 100, 150, 200. Napakalaking bagay na yan. Ang feeling ko lang ha, malaking bagay na yun. Kasi kung ako ang binigyan nun, matutuwa na ako. At saka you can really tell that they're very appreciative. Ayun. Kaya nakikita You can really tell na happy sila, na pasalamat sila ng pasalamat. Nakita mo naman, natutuwa sila, di ba? Mm-mm. Hindi sa hindi sa galante kami, hindi sa... Hindi, tsaka wala nang kami. Galante ko. O nagyayabang, no? Yun nga lang, ma-share lang namin yung kung ano yung meron kaming konti. Hindi naman kailangan na kumikita ka lang at saka ka nga mag-share gaya nga na sinabi niya. Kung ano yung kung ano yung blessing na binigay sa amin ng Diyos yan, yun nga na blessing na yun yung araw-araw pagkain, meron kaming kinakain, blessing na sa atin ng Diyos yun. Food and shelter. Yun, big blessing na yun. Yung daily food and financial support. Tsaka ngayon kada gising mo nga is a blessing daw. Nagising ka lang sa umaga, blessing Tama na yun. yun. Pagising mo pa lang, boom! Good morning! Dapat yun. Good morning world! Dapat ipagpasalamat natin yun. Thank you, Lord. Amen. Ganon. Hindi kasi talagang yun kumbaga talagang given na yun na pagka yung yung nagkapera, ang gusto nun, dumami pa ang pera. Hindi, tsaka Dumami pa. marami kasing tao din na ganun.
yung nakikita nila yung lumalaki ang numbers, sa passbook or sa phone app mo, nandun yung nakikita mo yung magkano na pera mo, yung dun sila ang happy sila, okay lang na wala, simple lang ang ulam nila, hindi sila nagta-travel, hindi sila nagsha-shopping, pero ang laki ng pera sa bangko, yun ang happiness nila. So, meron naman na kahit na hindi ka maraming pera sa bangko, pero uy, naka-Jollibee kami kanina, nailabas ko sa Jollibee mga anak ko, happy sila. Kahit na wala kang pera sa bangko, pero nairaos mo yung Jollibee. Isipin ng tao, di ba, ng iba, wala ka na nga pera, Jollibee ka pa. Ay, hindi mo mabili ng pera yung happiness ng anak mo. Tapos may lumapit sa iyo doon na bata o matanda na nagugutom, hindi pa kumakain. Yung mabigyan mo siya ng, let's say, yung mairaos niya yung gutom niyang yun. At that moment. Ang laking bagay nun, ang laking pasasalamat na sa Diyos nun. Diba lagi nila sinasabi na kung tutulong ka, wag mong bigyan lang ng isda, turuan mong mangisda. Diba? Or bigay ka ng bigay ng isda, bigyan mo kaya ng maliit na boat para makasya ng mga isda. Di mayroon siya laging isda, mabibente pa niya. Paano kung hindi mo yun maibigay yung boat, kahit maliit, yung kaya mo lang ibigay yung isda at this moment na nakaraos siya, na hindi siya nagutom for that moment, okay na yun. Huwag nang antayin yung malaking chance na makatulong ng malaki. Just in little ways, makakatulong ka, okay na yun. Yeah, yung may nakita ka nagugutom, bigyan mo ng 20, 30. Ano ba mabibili sa 30, 20? Meron din, tinapay. Di ba? Kalahating kilong bigas. Bigyan mo 50. Kahit ano, makakatulong na yun. Kung ano lang kaya mo. God loves a cheerful giver. Nagbigay ka nga ng 100. Nagbigay ka na 1,000, masakit naman sa loob mo. Wag na lang. Doon ka na lang sa 10. Pero magaligaya mong binigay. At saka hindi naman ikaw lang o kami lang ang mabubuting loob. May iba pang mabubuting loob na magbibigay din. Pag inadap yun, malaki na yun. Pwede na silang kumain ng ng Jollibee or McDonald's, di ba? Pag inadap mo yung pa-5-5, pa-10-10, pag pinagsama-sama nila yon, aabot din ng 120 yun. Magkano ba McDonald's o Jollibee, isang order? Di ba? Aabot na yun. Maliibsa na yung gutom. Sabihin nila, bakit McDonald's? Pwede bigas na lang at sabihin na naman ng mga basher natin. Hindi nga Di ba, sana nga, kung afford mo, why not? Di ba? Ganun yun. Meron nga ako nakita sa inano yan dati sa finiture sa isang show sa ABS-CBN few years ago. May bata na nangangalakal, kung ano mga, basta kumita lang siya. Siya, yung alam mo yung sa mga kotse, yung mga gano'n, yung magkagaya ng nag-a-assist na mag-back up ka. Yun. Sa mga kung saan ka pumark na establishment. Tapos i-assist ka nila, bumak up. May mga pite. Mga bata. Ang laking bagay noon sa driver. Kasi nga, assist ka. Ang hirap ng mga parking dito, di ba? Tapos walang enough space para mag-back up ka to the very busy traffic. At saka sa Ina-assist ka nila. Napakalaking bagay. Tapos nakatulong ka pa sa kanila. Kasi, pakonti-konti, magkaano rin yung kinikita nila. Bigyan mo 20, 30, sa isang araw. happy na yun. At saka yun nga, hindi lang naman kami, hindi lang naman kayo. Hindi lang naman tayo ang may mga mabubuting loob. Marami rin dyan. Di ba? Pagka ngayon, yung mabubuting loob na yun, pinagsama-sama yung inabot dun sa kung sino man yung nagta-traffic o nangihingi ng pangkain. Pag pinagsama-sama, inadapt yun, malaki na rin nga yun. Pero kasi may mga negative na magsasabi na kaya nawiwili na manghingi dahil kasi binibigyan. Pero kagaya ng mga yung ina-assist ka, trabaho na rin yun At saka dangerous pa sa kanila kasi sila nandun sa likod sa gitna ng daan. Inihinto nila yung dumarating. So, it's a job. Iba pa yung nanghihingi lang dahil mga anak nila.
what we cannot judge kung ano man ang sitwasyon nila sa buhay. Basta ang importante We cannot ron, judge. inabutan mo yon, bahala na ang Diyos. Oo, bahala na ang Diyos mag-ano. Dahil kasi araw-araw ka ba doon nagbibigay sa kanya, na nawili siya sa iyo sa kubi. Hindi naman nadaan ka lang, paminsan-minsan lang yan. Kung niloko ka man, Ay, it's between nasa ka na them yun. and God. Hindi ikaw ang niloko nun. Wag na tayo mag-judge. Huwag na tayo mag-judge nun. Hindi natin alam ang sitwasyon nila. Salamat na tayo wala sa ganong sitwasyon, di ba? Imaginein mo kung ikaw yung dala-dala mo yung anak mo. Yun. Sabihin mo, ay, anak ng anak eh. Anak ng anak, tapos walang ipakain, or hindi nagtatrabaho. Kung hindi siya nag-anak, data sana kapag we cannot judge. Mga ganun, a lot of them, walang pinag-aralan. Hindi alam yung family planning, hindi alam yung mga ganun. So we cannot judge. Hayaan mo na sila. It's between them and God. And us also, we are responsible din sa sarili natin at saka, sa Diyos.